Welcome sa, nakakalungkot lang no, pero welcome sa unang podcast tapos namin. Matagal na namin itong gustong gawin pero yun nga dahil busy, hindi namin matuloy-tuloy. Pero ito yung unang spearfishing podcast namin, which sadly, isa rin sa reason na yan na ginawa talaga namin is tatlo kasing Spiro ang namatay ngayon bro no? Yes bro. So isa parang saan ba yun? Hindi ko matanda yung isa. Somewhere in Mindanao. Tapos yung dalawa dito sa Palawan. Sa Coron. Sa Coron. And mga sikat na mga vloggers. Tsaka feeling ko parang, hindi man feeling but parang seasoned na spearfishers. So, hindi kami instructor ng spearfishing, hindi kami instructor ng free diving, pero gusto lang naming ma-share kasi we have the sense of responsibility, especially for the spearfishing community. Kaya gusto namin i-share ang mga anong nalalaman namin na pwede niyong ma-apply, tsaka pwede din kayong magdagdag through commenting below kung ano yung mga how to be a safer diver. Yes, no? So yun, stop muna natin mga adventure namin. Focus muna tayo dito sa the issues at hand. Yes. So marami tayong pag-uusapan tonight. Nga pala guys, so etong podcast, so for everyone knows, so that everyone will know, kumbaga ito yung mga piniplay mo pag wala kayong magawa kasi mahaba man to. Ito yung mga, ano ba pag nasa kotse? Sharing knowledge lang mga pare-chong. Yun. So, may mga insights, share natin. Just like what Reeve said na pag meron kayong idagdag, mag-comment kayo para malaman din ng iba sa mga nanonood dito. And yes. Kung may mali din sa sinabi namin, comment din kayo. Constructive criticism. Yes. So, to join, nagsawa na kayo sa mga mukha namin kasi. So, to join us today, andito si Patrick Hung from Palawan. Isa sa mga iniidolo din namin, tsaka isa sa mga ang tawag dyan, isa sa mga veterano na modern divers dito sa Puerto Princesa. Isa sa mga OG divers dito sa Puerto Princesa. So to help us with insights, let's welcome Patrick Hung. Yay! Yes sir. Yes sir, welcome. YouTube channel and Facebook sir? Patrick Hung din. So, yun, medyo mahaba-habang usapan to. Oo. Kaya kung ano ka dyan, tumatay kayo, kumakain kayo, sorry, baka kumakain ka dyan, o kaya nag-drive. Nag-drive, yung pwede nyo to i-play. Naglinis kayo ng bahay, ayan. While ginagawa, no? Luto. Pwede rin, no? Kahit ano guys, kahit anong trip nyo. So, yun, again, nakakalungkot kasi isa sa mga namatay is an influencer. Tapos na-meet nyo pala siya, no? Nung nasa Kanipo. Ako kasi hindi ko na-meet eh. Actually bro, si Tangay Kulot yung nagsundo sa amin. Sa video eh. So, yun, nakakalungkot lang talaga. Tapos dalawa pa sila, magka-body. Oo, yun din. Dalawa sila na namatay. Tapos nagbabody sila, so nakakalungkot talaga. So, yun. Welcome everyone. So, let's start the podcast. And as you know, importante talaga ang safety kasi ito yung reason bakit namamatay. So, i-discuss natin kung bakit namamatay, ano yung mga paano maiwasan yung tinatawag na blackout, samba, paano ano yung mga pre-dive safety precautions, body system, the way we communicate. Tapos mga marine encounters, spear guns, mga gamit, emergency procedures, conclusion, yun. So, yun. Sige, to start off, let's tackle first about the common dangers in spearfishing. So, what are these common examples, no? Dangers sa spearfishing. Number 1 is shallow water blackout. Number 2, entanglement. Number 3, marine life encounter. So why do divers experience shallow water blackout?
discuss muna bro, ano yung kaibahan ng shallow water blackout saka ano yung isa? LMC. LMC. Yun. Sige. So, yung shallow water blackout, nangyayari yan kapag hindi enough yung oxygen ng body mo. So, kumbaga, meron tayong oxygen, meron tayong carbon dioxide. So, when we hold our breath, nagbi-build up ng carbon dioxide yung body mo. Tapos, when the time comes na sobra na yung carbon dioxide sa body mo, may mga responses yan na nafe-feel natin. For example, contraction. Normal yung contraction na yan. Pwede natin ma-prolong yung contraction, pero the moment na magtagal siya, maglakas din yung contraction. And after the contraction, yun, parang there's an urge to breathe. Then after that, pag di ka pa rin nakahinga, yun, mag-LMC. Yung tinatawag din natin na samba. Tas pag hindi na makarecover ng samba, dapat talaga meron kang body. Pag di ka makarecover ng samba, yun na, mag-blackout ka na. So, yung LMC, ano nga yung loss of motor control, di ba? Yes. So, ang nangyayari doon usually, yung LMC, galing sa dive na matagal, example, prolonged dive, matagal na dive, tapos medyo naalanganin sa hangin, tapos nakadating pa siya sa taas, Yes. pero pagdating niya sa taas, sa experience, sa mga narinig ko na experience dito, kanang mahihilo, Mahihilo. pagdating sa taas, mahihilo, or mamanhid yung Binti. mga, Actually, yun, mamamanid yung mga binti o extremities. So the moment na mangyayari yun, posible na ma-blackout siya, masin mapatay, makuyapan, mawala ng malay, or hindi siya makagalaw kasi nahilo naman siya. Mahilo. Lack of oxygen. While yung blackout naman is totally, yung usually, hindi pa nakakarating sa taas, it happens, di ba? As what they say, nangyayari siya 10 meters hanggang 0 meters usually, minsan mga 4, mga 3. Pagdating doon, nawalan talaga ng malay. So yun yung difference ng LMC tsaka blackout. Tas yung blackout kasi guys, it's a defensive mechanism sa ating katawan na ma-preserve yung remaining oxygen sa ating brain at saka sa ating mga internal organs. So di pa talaga mamatay ang isang tao. Once naka-experience ng blackout. Once That's naka-experience a good ng blackout. Yeah. So, response siya ng katawan para ma-prolong yung life mo. Kasi kung pinatay niya lahat ang organs mo, i-shutdown niya ang brain mo, so that means to say You're good as dead. Pero kung ma-rescue ka, May chance pa. importante may Kaya body. importante talaga na may body. Tas alam din ng body mo ano yung protocol. When a person experience samba, when a person experience blackout, dapat alam ng body mo paano i-maneuver yung situation. Which i-discuss natin later. Yes. Okay. Aside from kasi sa blackout tsaka LMC, marami ding mga situations na pwedeng ikamatay ng diver, like may di ba marinig tayo dati na may natanggol na line sa grouper. Meron ding dahil na nahirapan talaga dahil sa current at naanod. Meron ding risk ng mga marine life katulad ng pagi. Yung famous na sino yun? Namatay sa pagi. Yung taga-Australia. Crikey, mate. May mga experience ka ba, Pat, kung kinabahan ka? Inaalala ka ba? na sa blackout. Hindi man blackout, but anything na parang naput in danger yung life. Entanglement yun. Ano nangyari? Ano yun lobster. Tapos yun nga, bumara yung shaft sa ilalim. Tapos yung pagtanggal ko sa kanya, hindi ko napansin na nakapulupot pa sa kanya yung shooting line. Saan? Sa paa? Sa belt? Sa kamay. Sa kamay. Tapos yun, buti na relax lang din, hindi ako nagpanic. Tapos yun, tingnan siya tinanggal. Pero yung breath hold ko nun, mauubos na. Ubus na. Oo. Pero may dive body naman ako sa taas, si Master Wins. Tatawa na lang siya eh. Pero yung close call din yun. Yung last time natin na yung dive doon ba tayo sa Araceli, yung sa second day. Nangyari sa akin doon, pinulupot ko man yung ko dito, yung line ba? Kasi gusto ko na umakyat. Tapos yun, nagka-trouble ako doon sa isda. Pinulupot ko yung gun ko tsaka line nandun na kay Uzi doon sa taas. So nandun nakapulupot mo doon sa bangka. Yung kabilang line ko para ma-secure yung shaft, pinulupot ko. Yung shaft biglang na hook siya sa coral ba?
Tapos yung bangka, medyo nag-atras siya. So, Labanan. napatawanan sa sabi ko, ayusin, uy. Tapos, pero sandali lang naman, mga 3 seconds lang siguro. Pero enough din na para kumbaga, uy, shit, ano Parang ba to? nalunod. Oh, para bang, ang simple nito tapos parang ano, so, thou shall not kumpiyansa talaga. Kahit sabihin mo na mababaw lang, may kasama ka. Actually, malaking bagay yung panonood ko sa inyo, sa Lurop. Kasi habang nag-vlog kayo, habang nag-dive kayo, sinasabi niyo yung yung keep the lines away from your body, Oh. make sure na yung line mo tight, yung mga ganon. Kasi alam niyo yun, habang nagda-dive ako, yun yung nagsasabi sa akin eh. Yung, ewan ko sino ikaw yata may sabi ng Suzy. Make sure mo na yung line is clear para walang aberya. So, yung ganon din na-adapt ko rin siya. Kaya malaking bagay yung mga ganitong klaseng usapan sa mga spiro. Especially pag ang gamit mo is yung kagaya sa atin ng mga shooting line, mabilis mo magpulupot. Pwede yung pumulupot sa belt mo, sa buckle mo, sa knife mo. Paano kung kumpiyansa ka tapos kung patapos na yung dive mo sa ilalim tapos nagpulupot. So, yun, pwede kang talaga. Pwede Something to consider ba? Kaya yung one of the techniques na line management is pag alamin mo talaga yung situation. Dapat pag mag-pull ka ng line, keep it away from your body. Distance lang. Tapos make sure na alam mo saan mo parang nilagay yung line para nasa mind mo na uy, malayo yung line, di ba? So line management. Actually ako before I shoot the fish, tinitignan ko muna yung line ko eh. Oo. Ganun talaga. Lalo na pag malaki. Make sure mo talaga kasi mamaya nakapulupot pa rin. Yun nga, sa knife mo or sa belt mo. Pag tira mo sa isda, ay sasama talaga. Pag ganun every time na titira. Kahit mga suno-suno lang, may mga baura kunyari under the rock. Ititira ka doon. Yun, make sure ko rin yung line ko talaga. Isa man ako sa guilty dyan ba, especially if marami kang hangin. Ayoko nang bumalik sa baba. So, pag tira ko, usually, pag may hangin naman ako, hindi ko siya, kumbaga, kinuha ko yung shaft o kaya yung line para i-tangle ko na. Pero, i-make sure ko na yung line, hinahawi ko, hindi pa pagpalikod, hinahawi ko paharap or further away from me. Para hindi talaga siya ba. Kasi nga, yung mga lines natin, mabilis siya magtangle. So, Nasa peripheral view mo ba? aware ka. Oo, aware ka. Nandun yung line. Ganyan. So, May situation din ako nung nag-dive tayo ng Limasaw Island. ayun. Yun talaga. May natira akong red snapper at 16 meters tapos bumaba sa isang malaking bato, parang may kuweba sa ilalim at 29 meters. Panood ko yun eh. Oo. First, may kasama kami si Raymond, is freediving instructor from Cebu. Tapos yung call ko sa kanya is i-second shot yung isda kasi parang bad placement yung shot ko. Tapos yun, parang ni-wrestle niya yung isda sa ilalim at 29 meters. Tapos pagbalik niya sa taas, na pala siya, nag-throat squeeze. Ako doon, kasi nakita ko talaga yung mask niya, puno talaga ng pa. dugo. Bro, parang nagsuka talaga ng dugo. Tapos mapapansin mo talaga medyo hilo siya. Pag malapit mo yung boat, so akyat na siya. Sabi namin, bro, huwag ka na mag-dive. Siya din, siyempre, din siya mag-dive. Grabe. Tapos pagkatapos nun, nanun pa yung shaft ko sa ilalim. Nakawala na yung isda. Tapos, nung trip na yun, isa lang yung shaft ko. So kailangan ko talaga kunin yung shaft. Nung naisip ko is, putulin na lang yung line. Tapos, yung shaft na lang is, yung i-save ko. Kaso lang, after several times of diving, kasi si Riv nun, congestion ka bro, di ba? Nag-congestion si Riv. So ako lang yung paulit-ulit nag-dive ng 29 meters for a couple of times. Tapos nung last part, na putulin ko na sana yung line, di pala matalas yung knife ko. Yun lang. Tapos pag ganun ko, titanium ba yun? Titanium ba yun ha? Titanium pa? For 3 years, di ko na natalas. First na attempt. Okay pa, may lakas pa ako. Second, parang nawala na ako ng lakas. Tapos yung pag third, wala na talaga. So parang na-alarm na ako. Akyat na ako agad. Long way up pa yun. Long way up pa yun, 29 meters. Yung ginawa ko guys is,
quick release naman yung belt ko, release the belt. Oh, bahala na yung belt. Di ba? Hindi niya na-recover yung belt, wala na talaga. Na-recover pa rin yung belt. Na-recover. Oh, kasi yung paangat ko, hindi straight. Kasi pag straight up, for sure 30 meters yun. Bababa yung belt ko. Yung ginawa ko is nag-slant pa ako doon sa parang may pangpang, doon siya na Nice. 20 meters. Oo. Madali na lang. Oh, mas madali na lang siya i-retrieve. Oh. So, no, for given that situation, no, marami tayong take away doon. Number one is hindi ka magkumpiyansa pag nag-retrieve ka ng isda sa ilalim. Kung kayang i-second shot, Yeah. para ma-secure yung isda, tsaka mas madali yung pagbunot. Yo. Kasi bunutin mo yung shaft, kung kaya siyang i-second shot talaga. Oh, mahina din yung isda. Mahina din siya. Tapos, yun, number 2 is, dapat yun nga, may body. Tapos, number 3 is, yun, dapat yung gamit mo is, halimbawa, knife. Kasi ako, guilty talaga ako dyan, tinatake for granted ko may knife. Ako din, tinatake for granted. Yung knife. Ako, hindi naman mapurol. Sorry ha, thank you pala sa local hub for letting us use the place. Pasensya na kayo, may mga wildlife na nag-hit. Dito kasi si UC. It's gonna be wild in Palawan. So yun, I'm sure hindi lang ako, but marami din yung tinatake for granted yung knife ba. Kaya yung ginawa ni UC, what if, threatening, in danger, tapos hindi mo maputol. Nangyari din to din sa Manhuyod, di ba? Na merong napulupot na grouper sa kanya. Patay siya. So, yung gamit mo, knife, dapat nakaputol talaga siya. Nakaputol siya. Dapat din reachable sa dalawang kamay, left and right. Para Di pwede dito sa arm. Kasi what if yung isa yung natanggol, tapos yung isa dito lagay yung knife mo. Paano mo yan? So, best talaga is dito sa bandang gitna ng belt mo. Yes. Yes. Oo. Pwede Both siya hands right, talaga. left, diba? Both hands. Kung nandito, siguro bandang gitna talaga, or pwede din siguro sa likod, pero yung marireach mo talaga kahit anong position mo. So, yun yung another takeaway doon is yung regarding sa dive belt. Tsaka regarding yung decision mo ba na to release the belt, pag alanganin ka, kung nag-alanganin ka, meaning may risk siya. So kung may risk, huwag ka nang mag-risk, tanggalin mo na. Tanggalin mo na lang. Total, ma-retrieve mo na. Ma-retrieve mo naman yan. Makabili ka naman yan. Di ba? Tapos, yun, dapat quick release yung belt mo. Yan. Para isang ganun lang, wala na. Release na. Yes. Okay, so balik tayo sa yung number 1 na suspect talaga ng pagkamatay ng Spiro. So bro, explain mo bro kung again bakit na ba-blackout yung tao. Si blackout na lang kasi more or less the same naman yun yung reason ng LMC. So blackout na lang pag-usapan natin. Bakit nagba-blackout yung divers? Ano yung mga situation? Tsaka yun, yan lang muna. Bakit nagba-blackout? Sige. So gusto ko lang i-share guys, way back 2017 siguro yun, kasi nag-start ako ng free diving 2016. Way back 2017, 2018, nag-dive ako sa Bual-Bual, Cebu. So, andun, may mga diving buddies ako. Tapos, may biglang sumigaw ng mga foreigners. Sabi nila, hey, there's someone here, there's someone here. So, yung mindset ko talaga, uy, patay, blackout talaga to. Na-timing lang na nag-fog yung mask ko. Tapos, dun ako sa katig ng isang bangka. Tapos, narinig ko yung sigaw ng isang foreigner. Agad akong nagsuot ng mask, punta ako doon. Nung pagkita ko sa ilalim, at around 10 meters, nandun na yung diver. Wala na talagang malay. Blackout talaga. Ano yung free diving lang talaga? Yung nag-free dive lang siya. Isang Korean guy, na naka cycling shorts lang. Tapos walang fins, pero may GoPro na attach. Tapos doon, niretrieve ko sa ilalim, tapos nilagay ko siya sa papunta sa shoreline. Pero
Upon reaching sa shoreline, naka-protocol na ako. Remove the mask. Hey, blow, tap, talk. Blow, tap, talk. Wake up, wake up. Can you hear me? Can you hear me? Ayan, tas wala nang respond. So, lagay ko na siya sa shoreline. Doon na. Nagsagawa ako ng recovery breath sa kanya. After that, ay, wala pa dahil. Nag-check ko yung pulse niya. Wala na talagang pulse. Wala nang pulse. Tapos, doon, recovery breath. After that, parang nabuhayan siya ba? Bumalik yung pulso niya. Tapos, na-timing rin na merong mga pro scuba divers na nagdala ng oxygen tank. So, yun na yung nag-support sa kanya. Tapos, nagbalik talaga yung pulse niya. Masyado siyang puti at first, maraming puti talaga niya. Tapos, pag revive namin, pag CPR, ganun, bumalik na yung kulay ba? Kumbaga yung blood flow, bumalik na. Parang na-mention mo na before na sa akin na parang nakainom ba yun? Oo, nakainom yun. So, yun nga, going back, understanding sa blackout, pag wala kang tulog, pag nakainom ka, kung wala ka sa kondisyon, kung may inisip ka na hindi maganda, may sakit ka, wag na lang. Oo, wag na lang. Kasi isang mali nga lang yun, tapos wala na. the thing is over. Oo. So yun, Ang baho pa ng beer nun? yun. Oo, pag Okay, so, sure. bahang beer bro. Load kayo. Oo. Tas, grabe, labas talaga ng dugo. Sa ilong tsaka sa ano. So yun, correct me if I'm wrong, nangyayari ang blackout pag nawala na ng oxygen ang Hindi supply, completely. hindi completely, but on the brink of so bumaba ang supply ng oxygen ng brain mo, kaya pinatay na yung katawan mo para hoping na makasurvive ka pag pag may body ka, pag may naka-recover ka, hoping na maka-recover ka after that. pwede ka pang ma-revive. May narinig akong sabi may na-read siguro ako before, 3 to 5 minutes after the blackout na pwede ka ma-retrieve. Isa din sa kagandahan ng katawan natin is mag-shutdown yung epiglottis natin. So, yan ang tinatawag na laryngospasm. So, para di makapasok yung tubig sa ating lungs, mag-spasm yan, mag-lock ng epiglottis para di makapasok. Kasi pag makapasok na yung tubig, yun na yung secondary drowning. Lunod ka na. So yun, going back, nangyayari ang blackout pag mababa yung supply ng oxygen mo sa katawan. So, paano ba nangyayari yung mababa ang supply while nagda-dive? So, of course, prolonged or overstay sa ilalim ng tubig, of course. Panic. Kung yung panic, yung kaba mo, you have to know that nakakabilis ng heart rate mo. So, mas bilis ang heart rate, meaning Fast consumption of oxygen in your body. Okay. Temperature din siguro kasi ano yung na-mention mo kanina about temperature? Alright, so let's talk about temperature, guys, because this time of the year we have 2 seasons, di ba? Habagat tsaka amihan. So this time of the year masyadong malamig yung dagat. So kaya tayo nag-wetsuit para ma-maintain yung body temperature natin sa katawan. So there's 2 types na tinatawag nating pag mataas masyado yung temperature sa katawan mo, tinatawag yang hyperthermia. So mataas yung temperature ng katawan natin. 'Di ba nasa normal range natin is around 37 degrees. So what if 40 degrees, 45 degrees? Hyperthermia ka na yan. So pag masyado namang mababa yung body temperature mo, let's say 28 degrees, masyado na yung mababa. Ang tinatawag niyan is hypothermia. So, what happens to your body when you undergo hypothermia? Stop lang. Body. Sige guys, so what happens to your body when your body temperature is very low? Parang nagsuffer ka na ng hypothermia. So, mag-shiver yung katawan mo. Shiver, di ba? Manginginig yung katawan mo. It's because your body is trying to
get back to that normal body temperature. For example guys, pag nandun kayo sa Baguio or masyadong malamig, di ba? Anaunin mo yung hands. You rub your hands to create friction para mag-heaten up yung katawan mo. So, the same concept lang yan sa katawan natin. Pag mag-undergo ta ng hypothermia, mag-shiver yung katawan natin para mo go back to that normal temperature. Kaya, importante yung wetsuit para ma-normalize yung body temperature natin. Meron kasing iba na nagsasabi na, kaya ko man ng lamig, ganyan, okay man lang yan. Well, oo. At some point, Yeah. at some few minutes, Yeah. sabihin natin 10 minutes, 15 minutes. Pero what if maraming isda, napilitan kang mag-dive ng 30 minutes to naging 1 hour na, naging 1.5 hour, naging 2 oras. Ibang usapan na yun. Oh. Iba ng usapan na yung kaya mo yung lamig sa 10 minutes, saka kaya mong lamig sa 1 oras. Ibang usapan yun. Of course, by the time na prolong ka na sa lamig, of course, yung katawan mo, iba na din yung reaction. Diba? So, it takes a toll on your body, kumbaga. Patagal ng patagal. Totoo yun kasi na-experience ko rin yan na may wetsuit akong binili bago. Ang nangyari naman sa akin doon is high temperature naman. Kasi yung nabili ko is sobrang kapal. At bagong-bago pa, ang init masyado. So yun nga, nung una, sabi ko kaya ko. Spearfishing ako, siguro dumaan ng mga 1.5 hour. After that, grabe, sobrang hilo ko. Sumusuka ako, tapos yung High blood. parang ganon, tapos hindi talaga mapakinabangan yung pagiga ko sa bangka. Ganon talaga ako ginawa. May makakasama ako nag-spear fishing, hinatid mo na ako dun sa pangpang. Binalik Malala ako. pala talaga. Oo. Hindi pala like yung... So, pagbaba sa akin dun sa sa beach, higa lang ako sa lamesa, as in tulog talaga. Tapos nagising ako hapon na magdidilim na. Shucks. Nakapabalik na sila nung talagang Yung grabe naman yung Hyperthermia. hyperthermia na yun. Oh. Ganoon naman sa akin, mainit naman masyado. Pag yung wetsuit, Bago. siguro may factor din talaga yung tamang kapal siguro ng Oo. wetsuit. Dapat depende rin talaga. Season. Depende Oo. sa season din. Season. Meron ding experience yung, naalala mo yung wala ka man nun, yung nag-dive kami sa Darwin. Oh. Nag-free dive kami. Tapos, malaking mama, malaking tao. 100 plus kilos. Nandun ako nun, bro. Ano ba yun? Oh. Sa Red Zone? Oh? Oh, nandun ako nun. Masyado lang malabo. Nandun ka pala. Oo, nandun ako. Okay, so anyways, yun. Malabo yung tubig, tapos sabi ko man, okay, last dive. Kuha ko ng video para sa inyo, pag-dive. Tapos napapansin ko na yung dive niya, sobrang relax. Pero napapansin ko na, mas malalim to sa previous dives So while nag-video ako, lapit na ako, dahan-dahan ako lumapit sa kanya in case. May parang pumutok sa ilalim mga scuba divers ba. Tapos parang na-disorient ako dahil medyo malakas yung pag-blow ng air ba. Ewan ko, pumutok siguro ng tangke or whatever. Spare tank ba or may pinalabas sila na hangin. Basta malakas yung sa ilalim, yung tunog. Na ako mismo na-disorient ako. Tapos nakita ko na lang yung kasama ko na parang na siya na hindi niya alam kung saan nahilo siya ba. Oo. Kinukuha niya yung line, hindi niya makuha. Oh. Magano na siya. So yun, hindi pa ako nakapag-rescue training noon. Ang ginawa ko, ginawakan ko yung shirt niya 100 kilos yun na tao. Grabe. at 17 meters. Mm. So, hindi mo talaga alam ang sitwasyon yun Ano lang yan, free dive lang Free yan. dive lang, May free line dive lang. lang, Oo. Tapos, yun. Buti na lang, pagdating na sa taas, parang yun na yung naalala niya, kung ano nangyari. So, yun, hindi mo talaga alam ang sitwasyon ba? May So- video ka pa ata nun, bro, di ba? Meron pa. Meron pang video. Nakita pa, bro. Gumanon talaga, bro. Mm. Gumanon yung katawan niya sa ilalim. Na-disorient siya. Na-disorient siya. So, yun. Ano pa bang ibang reason ng blackout? Ayun. Totoo ba yung yung pagbagong kain ka, mabilis din yung consumption ng oxygen? Yan, magandang topic yan. Oo, kasi na-experience din namin Oh. Kung, siguro, Hindi yan bro. Hindi yan ano yung sinabi mo? Mabilis Kung- consumption? ng oxygen. Kasi nagda-digest, tama ba? Yes, bro. Parang So, ganun. yung reason bakit tayo nagka-baboy syndrome. Oo. Yan yung tawag ngayon mga parechong. Baboy syndrome after natin kumain, para tayong nahihilo, gusto tayong matulog. Matulog, oo. Oh, it's because instead na yung blood flow natin, normal blood flow, papunta sa brain, mag-circulate yan.
nag-focus na sa tiyan natin. Nag-focus na, so lack of oxygen na yung sa brain natin. Nag-focus siya sa digestion. Kasi it takes time for our body to digest food. So magandang topic to mga pare chong. No? So, yan, take away din na after nang kumain, hindi talaga advisable. Na mag-dive ka agad. Dapat mag-relax ka. Matulog. Matulog. Tulog Tulog PH. PH. Di ba? May experience ako niya na na muntik din na ma-blackout yung kasama ko. Bali may suno ako na pinana, isa sa pinakamalaking suno na pinana ko. Midwater siya, ito yung bottom, umangat yung suno. May bahurang maliit dito. So pinana ko siya sa gitna. Hindi ko na-expect na pupunta pa siya sa ilalim. So nag-shoot sa cave. Pumasok siya doon. Then yung dive buddy ko, si Course, tinawag ko. Nasa ano to lampas siya ng 20 meters eh. Malalim talaga. Yung pagpana ko sa kanya, nasa 16 to 17 meters na ako. Kalagitnaan pa lang yun. So pumasok pa siya sa ilalim na gano'n. So tinawag ko si Course, kakakain lang ng liempo. Liempo to sa inihaw na isda. Busog. Ako nag-dive muna ako. Tapos dinive niya ng gano'n. Tapos pag-dive niya, yung buong braso niya talaga nakapasok na sa batong gano'n. So yun, na-retrieve niya, hinawakan niya yung gills ng isda. Tapos nanonood ako sa kanya, halfway pa lang, gumaganyan na siya sa akin. Humihingi na siya sa akin ng kumbaga salubungin ko na siya. Hindi usual yun kasi usually normal ka lang, angat ka lang. Gumagano na siya sa akin, tapos nakita ko yung feeling niya, ang bilis na. Sabi ko, delikado na to. Tapos sinalubong ko siyang ganun. Ngayon, pag lutang ko sa kanya, medyo nakaganon lang siya, nakatulala lang, pero nakadilat siya. LMC na yun. Parang ganon, no? Paano yung kamay na hindi siya gumaganon? Hindi. Tulala lang siya. Tulala. Tapos, Tapos parang LMC na yun, nakaganon lang. Tapos pagkuha ko, ginanon ko yung kasi nanood din ako ng mga safety din. Hawak ko yung ulo niya, tinanggal ko yung mask. Score. Ganon. Tapos breathe. Tapos gumana siya. Nasaan na yung suno? Hindi niya na alam, yun na yun. Oo. Sabi ko muntik na tayo madisgrasya, yung suno pa rin yung anak mo. So yun, sabi ko, last dive na natin ito. Yung Wag araw, tama na. So, i-demonstrate, example, if may nakita kang, maganda yung, yung sinabi mo, Pat, kanina, na napansin mo ang mga signs na hindi na maganda yung sitwasyon. So, hindi man probably, but ang mga signs noon, pag yung tao papunta na sa, na-exhaust na yung, yung O2 niya, at wala na siya sa tamang lugar ba, is, kung makikita mo siya, obserbahan mo, kung iba na yung feeling niya, kung iba na yung, especially pag magalaw na yung kamay niya, pati facial expression, makikita mo yung seryoso na. Parang laki na ng mata, parang gano'n. Tapos, panic. So, if nakita mo yun, maghanda ka na to rescue the person or to give assistance. And of course, pag nakita mo na on the way, especially papunta na sa sakat, na wala siya ng malay, hindi na siya gumagalaw, especially going up, normal man sa atin yun, yung nagpa-dive pa lang, nakita mo na hindi gumagalaw. Yung paakyat talaga importante. Example, kami ni Uzi, pag deep dive siya, tingnan ko talaga siya yung paakyat niya. Yung talaga yung importante na. Dating ba siya sa taas, yung movement niya, tama ba? Yung sabi mo, nakita mo kanina, di ba? Yung nakita mo na yung iba na yung galaw. Feeling niya, Bilis na. Yun, so pag nakita ka ng sign, for yourself naman, sinasabi nila, hindi ko pa na-experience, pag signs daw na papunta ka na ng blackout, parang ang sabi, ano bang term doon, parang wala sa lugar na calmness, na kumbaga bigla ka na lang na kalmado masyado, tapos search na lang natin ano bang sign. Sige bro, ano daw yung bro? May isang question pa ako na medyo theory pa rin sa akin hanggang ngayon. Totoo ba na siyempre maghapon tayo nagda-dive, inabot tayo ng hapon? Kasi pag una, parang medyo warm up dive, di ba? Tapos pag bandang hapon na, pag pagod ka na, papansin mo yung bottom time mo, ang tagal mo na. So, totoo ba yun na doon na malapit yung blackout or nakapag-adjust na yung katawan natin sa hindi pag-take ng oxygen? Actually, narinig ko to dati na pag exhausted ka na masyado, sobra ka ng pagod, tapos dumating ka sa point na bigla na lang ba na tumaba yung bottom time mo, tumaba yung parang yung confidence mo ang taas taas din. na. Thinking out,
understanding na galing ka na sobrang pagod talaga, tapos iba na yung pakiramdam mo, kumbaga sobrang na siyang sarap, kumbaga, ano na daw yun, science na yun ng, hindi ko lang matandaan sinong instructor nagsabi nun, but it can be a sign na yung katawan mo, dapat na magpahinga. Yes. Also, I would like to add up din. Kasi meron tayong tinatawag na mammalian diving reflex. So, isa sa mga effect ng mammalian diving reflex sa isang tao, we all have MDR. Let's say guys na MDR para mabilis na lang. We all have MDR, lahat ng mga mammals. So, isa sa mga effect dito is lagi tayong umiihi. Oo. Para yan ma-regulate yung pressure sa kidney mo. Tas aside from that, 'di ba, lagi tayong umiihi. So nag-release tayo ng liquid, 'di ba? Kasama na yung mga minerals, mga electrolytes, kasama na din 'yan. So that point guys is pag ma-prolong mo 'yan, nasa stress na yung katawan mo. So, dito, signs of impending blackout. Ito naman yung sa sarili mo, anong sinyalis ng katawan mo, anong signs na binibigay niya sa'yo para kung papunta ka na sa blackout. So, number 1, tunnel vision or blurred vision. Yung tunnel vision, blurred vision. Number 2, tingling or ano na yung mga limbs mo, nang numb yung mga limbs mo. Lightheadedness or dizziness. LMC, syempre, confusion or poor judgment, tsaka sudden urge to breathe. Kung nafe-feel nyo to, pahinga na kayo. Okay. So, blackout, no? Sige. Ito, gusto ko ding i-discuss to kasi marami man tong talaga, maraming nagkakamali pa dito, especially pag hindi nakadaan sa proper training ba. So, yung proper breathing, proper breath hold techniques and training. So, pagdating sa ano ba yung proper breathing techniques? Kasi maraming misconception to ang alam ko ganito, ang alam ko ganyan. So, paano ang relaxation, paano ang breathing pattern mo before ka mag-dive? Akala ko dati, yung dapat as much as possible, deep lahat bago ka mag-dive. Ilang minutes, para sa akin dati, parang kung mas deep yung breathing mo, mas matagal yung mas matagal yung breath hold mo. Akala ko dati, no. Tapos meron nga, 'di ba? Tapos nag-adjust ako into yung 3 full lung capacity bago mag-dive. Iba sipol. Sipol. Maganang-ganan. So may tamang technique yan based sa aming nalalaman. Saka yung tinatawag nating recovery breathing. So ano man ako lang kalamansi, Diyos ay discuss nyo bro kung ano yung proper breathing technique. Yung hindi siya hyperventilation. Hyperventilation yung tawag niya. Dapat gawin mo yan before you go for a long dive. Pag mag-breathing ka pa, what you call this? Parang breathe up, preparation ka pa, dapat normal breathing lang. Pwedeng let's say 3 seconds na inhale, then let's say 5 seconds na exhale. Parang padahan-dahan lang ba? Correct. Normal breathing lang kasi nire-relax natin yung katawan natin. Hindi na-hyperventilate. Kasi pag mangyari mag-hyperventilate, yun, mag-shoot up din ng carbon dioxide yung katawan mo. Kasi So, parang pinipilit mo siya mag-inhale. Pag ganito bro, for example, may nakita kang malaking isda. Diba, usually tayong mga spiro, pag may makitang malaking isda, andyan na yung adrenaline, andyan yung nagmamadali ka na mag-dive. Ikaw ba, for example, may nakita kang isda, at nagbe-breathe up ka pa ba?
there are times na nag-breathe up ako. Oo. May times din na Biglang dive. biglang dive, masyadong excited kasi sayang eh, di ba? Oo. Nandun na yung isda eh. Oo. Oh, you only have, kumbaga, you only have this chance to, you only have this window to get this fish. Mm. So may mga times din, guilty ako niyan na Yes, ako rin eh. oh, it's a Kaya to. bad practice, but yeah, you guys should know your limits lang. Oh. Pag di na talaga kaya, anak ka na. Ano lang yan, ganito lang yan. Especially pag bago, pag hindi ka pa masyadong confident. Huwag mong gawin yun. Oo. Huwag mong gawin yun. Yeah. So, yung mga ganun kasi, it takes many years of experience, tsaka developing the skill, tsaka kasanayan yung time mo in the water. Mm. So, hindi yun kumbaga ba na gayahin ko siya, gawin ko to kasi kaya man niya, kaya din ko ito. Iba-iba kasi tayo. Oo. So, yun, kung hindi talaga siya advisable. Kasi, again, it's not worth your life. Mm. Pero kung confident ka talaga masyado, tapos hindi naman siya malalim, depende sa judgment call mo talaga yun. But if for beginners and even intermediate spiros talaga, iwasan talaga yun. Sa akin may tip ako na ibibigay din na it works for me. O ako kung mag-work sa inyo. Ang ginagawa ko kasi, for example, kasi usually tayong mga spiro, madalas tayo nasa taas lang eh. Alam mo yun, para ka nag-snorkeling. Kasi ang pinakamahirap na part is paghahanap ng isda, finding the fish. So, ginagawa ko, sa akin lang, habang nasa taas ako, most of the time, nag-breathe up na ako. Ayan, tama. Preparing na kumbaga for... Oo, para anytime na may makita ka, prepared ka na. Yun. Ganon. Tama, exactly. Oo. So, siguro, pwede rin yun para hindi rin yung pag may isda na tsaka ka mag-breathe up. Pero yung feeling ko, babagal lang talaga. Parang yung heartbeat ko hindi rin bumilis. Kumbaga relax lang talaga sa taas. Hindi mo kailangan maghataw-hataw sa taas. Oo, relax lang. Na-anticipate mo na what if anytime may isda, so parang ready ka na. Oo. So, yun. So, going back lang sana doon sa blackout ba, may hindi tayo na-discuss. So, paano pag nakita mo yung kasama mo na nang-inside or nag-blackout, nag-LMC, na wala ng ano na siya, nakita mo, nagpapanik niya. So, ano yung gagawin mo in case? Siguro ako guys, pag masyadong malalim, 'di ba? May 3 to 5 minutes ka pa na window na pwede mo siya i-retrieve. So what if that person drags you down ba? Yes. So pag nakita mo masyado siyang nag-struggle. Kung malaking tao pa. Oh, malaking tao. Depende siguro sa depth. No. Siguro pag masyado nang malalim, mag-breathe up ako first. I also have to think of Yes. myself, 'di ba? Kaya siyempre, Prepare dalawa talaga. yung ano mo, yan eh. Dalawa mong isipin yan. Yung first is yung sa'yo, tsaka second is yung i-rescue mo. So pag ano naman, masyado namang mababaw, yun. Pwede ko siya saklawin agad. Oh. Yan, depende sa situation. So, number 2 is i-demonstrate siguro natin kung paano i-rescue. Yung paano i-rescue yung tao na feeling mo ano na, papunta na blackout. Diba? Oo. So, tayo ka. Sige. So, bawa, pag ako ang nahirapan, diver, nakita ni Yuzi na ano, na Ikaw yun, hirapan. ako nahirapan, nakita ko ka. Struggling na. Oo. Struggling. Tagal na ako nahirapan sa iyo. Pinahirapan mo sa kalisod. So, struggling ako. So, ang gagawin ni Yuzi, bababa na siya. Bababa na. So, nag-feeling ako, tapos, Ganyan na guys. so, ano ang mouth, tabunan ang mouth, Di, Apo. kahit ano na, kahit dito na lang. dito na lang, Close John lang. na. Oo. Oh. Oh. Kasi yung mask mo is di naman yan mag-remove. Papasukan. Kasi design yan to fit in your face. Di ba? So pwede naman hindi hawakan yung mask. Kahit mapasukan na ng tubig, okay lang yan. Oh. So dito na lang, mouth, tas angat mo. Make room for your feet na para maka kick ka pa din pataas. Oh. Kumbaga ganunin mo, taasin mo. So, yun, i-support mo yung head, Oh, support mo likod yung sa head. ano, Ganyan. tapos, Oh. Tapos fin ka, taas. Ganyan.
So, upon reaching the surface. Upon Ayun. reaching the surface, depende yan pag na-blackout yung tao o wala. So kung na-blackout, remove the mask, tap, blow, talk. TBT. Remember that guys, tap, blow, talk. So ano yung top blow talk? Again. Thank you, sir. Okay, thank you Sir Mark. Ito, paborito ni Patrick. Paborito ko to. Thank Yan na. you sa ating salamat sa juice. So, blow, top talk. Top blow talk pala. Meron ding isang napag-usapan dati na ano ba talaga ang proper pag magda-dive ka? Nakasubo yung snorkel mo o hindi? Kasi Okay. naging usapan yan sa free diving community. Kasi iba, komportable ito na nakasubo. Para pag angat, buga na lang. Ganun. Yung iba naman ayaw may hinahawakan. Sige. Ayaw na nire-remove. Ano ba yung tama? So, maganda yung question na yun ba? Kasi dun sa courses namin sa free dive bro, ang recommendation doon is tanggalin talaga yung snorkel. Snorkel out talaga. Para pagdating sa taas, wala nang obstruction yung bibig. Tapos pagdating sa taas, kung wala snorkel, kung kaya mong maghinga agad, kung may snorkel ka, baka makainom ka pa ng tubig. Oo. Pagdating sa taas, free yung bibig mo. Oo. Okay? But, meron din may nabasa, may narinig din kami na meron kaming kaibigan si Ivan na enroll siya sa spearfishing master, isang world champion na spearo na taga Japan, manata si pagkatanin. Recommendation naman niya is Snorkel in. snorkel in. Kasi nakalimutan ko kung anong reason niya. Mag-comment si Ivan kung bakit yung reason niya. So hanggang ngayon, ano pa rin yan eh. Medyo floating yung question na yan eh. Pero parang sa akin, ewan ko sa inyo, you might have a different idea. But doon ako sa yung parang make sense ba na walang obstruction yung bibig mo. Kasi baka what if na blackout ka tapos nakasubo yung snorkel. Ay, parang Di suro ba? na malaki yun. Sabi nga ni Yuzi, anong tawag mo nga dyan bro sa muscle response na yon? Laryngospasm. What if mag-laryngospasm ka tapos napigilan siya dahil may snorkel ka may obstruction ka sa bibig. Oo. Nag-iba yung reaction ng reaction mo. So para sa akin, snorkel out talaga for Snorkel safety out. reasons. Kasi pag naka-mouth close ka, di na yan papasok yung tubig. Oo. Isa din bro is halimbawa, naalanganin ka, sobrang gusto mo na yung urge to breathe, ando na. What if pagdating mo sa taas ba, kailangan mo pa ng additional effort sa pag-blow ng tubig para lumabas. Gaganon ka pa. Baka mag-LMC ka pa. Yun yung take ko dyan. Kasi may stress pa yung lungs mo. Oo. Whereas kung open, tas may buya ka pa, Yes. diretso ka na lang doon. Tapos, before ma-happen yung blackout guys, magka-contraction ka. Yung bala, isa Oo. yun, isa yun. Ma-experience ka ng contraction, the urge to breathe. Na malakas na construction. Oo. Oo. Pag may obstruction sa bibig mo, Higop, for sure. higop mo. Higop mo yan. Yun lang. Oo. Kasi yun nga, yung way for us to na hindi pumapasok sa bibig, yung tubig is, number one is yung lips man natin. 'Di ba? Nakasarado yan, paano Nakasarado nakapasok? Number two, yung trachea man, 'di ba? Dito. Di pala, trachea sa baba man. Yung larynx, Larynx. nasarado. 'Di ba? So, kung may something sa bibig mo, yung number one defense mo against water rushing in is nawala na kasi nabukas mo yung bibig mo. Bukas man. Wide open talaga. For sure, papasok talaga yung tubig pag nandun yung tubo o yung snorkel. Siguro maganda rin pag-usapan yung yung contraction sa dibdib. Kasi parang di siguro magpanic. Normal ba na na magkaroon siya ng parang gumaganon? Di ba para kang kinakaltagan? Parang, Oo. oo. Pagpaangat ka. Pagpaangat ka. Contraction. First kasi guys, yung reason yan is the diaphragm. Diaphragm talaga ang yung maguna na mag-contract. So, this is an involuntary movement that's happening inside our body to say to you, to give you signs that, uy, breathe ka na. Masyado nang mababa yung oxygen ng katawan mo. Masyado nang malaki yung carbon dioxide. So, yun. Mag-contract ka na. Wala kumakain eh. Tapos, when you do this prolonged
contraction guys, doon na parang papunta na siya sa lungs mo. Oo. Masyado nung malakas ba? Usually, pag paangat ka na yan eh. Oo, paangat na. Yung ganun. Oo. So these are the signs na yung tao ay paparating na siya mag-blackout. Meron din nagsasabi dati before, merong mga questions pa na pang ilang contraction ka dapat umakyat? Yes. Pang tatlo, Oo. pang lima. Yun nga sabi ni Uzi, contraction is a sign. Pero iba-iba naman tayo ng contraction. Ako, di ako masyado makontraction. May iba naman tao na yung frequency ng contraction nila is mababa yung interval. Pag pumapasok na yung contraction nila, every 4 seconds, every 3 seconds. Ay, ganun? Meron din ganun. So, So iba-iba siya actually sa iba't ibang tao. So you have to familiarize yourself. Listen to your body. Yun, makinig ka. Hindi yung sabi nila pang-5 contraction bago umangat, di ba? Oo. So, Angat ka na. Oo. pagbilang mo pang-4, mamatay-matay ka na, di ba? so Pilitin mo depende pa. pala talaga. Depende, bro. Depende. Ang isa din sa nalalaman ko doon sa free dive is, especially pag yung tao ay maano talaga sa contraction. But of course, this is not advisable. Dapat ahon ka talaga. But ang isa sa mga palatandaan is, pag ang contraction is, ang pain or ang feeling is the same, tapos ang interval niya is the same lang, kumbaga, para lang siyang normal. Tapos next, pero yung contraction naman na napapansin mo, nag-contract ka na nag-contract, tapos pasakit siya ng pasakit, Malakas na pabilis malakas. ng pabilis o palakas ng palakas, pabilis na pababa ng pababa yung interval, that means sign na talaga yun. Oo. Blackout na. Go up. So yun. So yun, answering that question, yun, depende talaga sa tao. Pero pag na-feel mo yung contraction mo, palakas na ng palakas, hindi na yun maganda. Parang maganda tong usapan natin na marami tayong Oo. na-unfold Yes. na mga mystery ba? Yes. Na-unfold na mga tanong, di ba? Mm. So, kayo guys, pag may insights din kayo dyan, please don't hesitate to comment down below. Oo, i-share nyo naman yan. Share nyo naman Kasi mga pare chong. maganda yung tayo, nagtutulungan tayo sa knowledge kasi yun nga, may mga alam kami na hindi nyo alam, may mga alam kayo na hindi rin namin alam. True. So maganda mag-sharing tayo kasi para sa atin din yan eh. Nag-break na kami, Anyway, going back, no. So, during the break, napag-usapan namin to na this is not for the views, but kumbaga gusto lang talaga namin i-share yung yung alam namin for us to be for us to safely spearfish, no. So, ngayon tuloy natin. Recovery breathing, bro. Paano ba yung tamang recovery breathing? So yung recovery breathing. Okay. So yun, nag-dive ka na. Ano ba yung recovery breathing? So yun yung purpose ng recovery breathing is for you to go back to your normal state. Yung hindi ka na wala nakagapas o hangin ba. So yun, from the word itself, recovery. So, pagdating sa taas, tamang recovery is of course dapat stable yung sarili mo, wala ka nang maraming galaw-galaw dyan kasi hindi ibig sabihin nasa taas ka na, safe ka na. Pwede ka pang magka-LMC. So less mo yung oxygen consumption mo, and of course yung breathing na yung laging sinasabi ni Uzi na hope. Yun, para mabalik yung oxygen sa katawan mo. And of course, before ka mag-dive, dapat nandun ka na sa relaxation state. Naka-recover ka na ng maayos. Mga ilang beses yung yung ganun mo? Tatlo. Tatlo. Ganun din ako, tatlo. Kaya minsan, pag angat ng body mo, huwag mo muna kakakausapin. So, may ganun. Dali lang. Kung baga nagkakatch ka pa na, nagre-recover ka pa, kinakausap ka na. May mga ganun eh.
Ako mo sa isda. Minsan ako, Sandali lang. Minsan, ikaw din as diver. Oo, may mga ganun eh. Ano na, gusto, ay, Puro kwento. Pag dakatin mo sa hindi ka pa nakaka-break. Oo. Ay, di ba, man? Ganun, Recover diba? mo na, hintayin mo muna. Tapos, paano yung interval naman? Yes. So, naka-recover ka na, kailan ka magda-dive ulit? So, yun, dapat tagalan mo as long as possible yung interval mo. Kung pwede, sinasabi nila 3 times sa dive time mo bago ka mag-relaxation ulit. Kung pwede, mas matagal. The longer, the better. Kasi ang advantage din nun, kung matagal yung recovery mo, kung mahaba yung interval mo, mas maganda yung preparation mo at mas longer yung dive time mo para sa doon sa next dive mo. So, hindi yung may nakwento sa akin dati na night diver naman sa amin sa Gilngay na mababaw lang. So, may nakita man siyang parang rabbit fish. So, hindi pa siya nakakaano dahil mababaw, dive agad siya. Ngayon, ang problema, dahil may current, hindi niya alam na meron pala dong nakaabang na mga net. So, sabit siya. Kahit mababaw lang, nahirapan man siyang umangat, tapos yung recovery niya parang kapos man dahil nga gusto niyang balikan ulit. So, muntik siya nga nagka-problema. Kumpiyansa kasi mababaw lang. Nangyari doon, kinailangan niya na tanggalin yung fins niya kasi ang fins man nang sumabit sa ano. Pero nag-survive naman siya. Survive naman siya. Ang usually na aksidente rin dyan, yung for example, may napana ka na malaking isda, tapos pumasok sa bato. Tapos, for example, grouper, yan ang isa sa pinaka-deadly. Pumasok sa bato, tapos yun nga, kasi andyan yung excitement mo na, uy grabe, record breaker ko to, trophy fish to. Tapos yung dive mo, pag-angat mo, dinive mo ulit. So yun yung isa sa mga delikado na yun yung mga aksidente talaga. So siguro, hindi siguro, importante na pag may napana tayong isda, pumasok sa bato, hayaan lang muna natin, mag-relax muna tayo. Hindi yung dive ka ng dive. Dun yung aksidente talaga. Wag ma-excite. Kasi isda lang yan. Yun din yung advantage pag na-secure mo na tight yung line mo. Para hindi ka kailangan bumalik agad-agad. Yes. Para hindi makapasok yung isda sa bato niya na makasiksik talaga doon. Kasi may mga isda tulad ng groupers. Pagdating nga sa hole nila, maglalak yan sila. Tatayo yung mga fin, ang tawag doon, yung fins nila, yung ano nila sa likod tsaka sa gilid. Tatayo yun siya, tapos maglalak sila. So, hirap talaga tanggalin. So if you keep the line tight, kung kaya, hindi na siya makakapasok doon. At advantage sa'yo dahil hindi mo kailangan agad-agad bumaba para ma-retrieve yung isda. Kasi naka line tight naman. My experience ako guys sa Mapon Island. I shot this 10 kilo marble grouper. Ang nangyari is bad placement yung shot ko. Nasa chan lang yung tamaan. Pero nakatagos pa yun. Pero nakatagos yung shot. Tagos talaga bro. Kasi yung chan ng groupers malambot lang. Tapos yung nangyari is na-line siya. So it's easier for the grouper to go to its hole and lock. So yung nangyari guys is hinayaan ko muna. That was mga 5 PM in the afternoon. So padilim na talaga. Didilim na talaga. Tapos tinawag ko si JM Lani from Mapon Anglers Club. Tinawag ko siya, bro. Hindi ko ako nakita, pa-back up naman. Sabi ko sa kanya. Tapos sige, nung ginawa namin is masyado nang madilim. Tapos masyado nang liblib yung hole ng butas ng grouper. Yung ginawa ko is pumunta pa ako sa base camp, nagkuha ako ng flashlight para ma-secure talaga yung isda. Nasa 14 to 16 meters lang. Yung pinasukan ng isda. Malalim bro. Noon nangyari lang guys, naswerte lang talaga ako. Kasi doon pala sa mismong butas ng grouper, meron palang malaking moray doon. Tapos, di ba, may sugat na yung grouper. Kinain siya ng moray? Kinikip siya ng moray. Kinain siya, kaya lumabas siya sa butas niya. Doon, nakasikan siya ako. Nice. Sakto. Sakto, di ba? Sakto yung timing ko. Kumuha pa ako ng flashlight. Hinayaan ko muna. Hindi ko muna pinili. Tapos pagbalik ko, doon na. Perfect opportunity. Kuha pa rin, di ba? Kuha pa rin.
So, nabanggit kanina din, no? Kasi patapos naman tayo sa breath hold and blackout prevention yung sa next time na kaya natin i-discuss yung solo diving, no? Kasi Yes. sensitive siya na topic, tsaka marami siyang kailangan i-discuss. So, maraming guilty dyan. Marami dito. So, Solo yun. dive. So, sa podcast na to, isa na ma-discuss natin yan. Sa ibang episode ng podcast na to. So yun, pre-dive safety preparation. Number 1, check mo yung kanina, check mo yung gamit mo. Spear gun, ano ba yun bro? Knife, mask, wetsuit, check mo lahat. Tapos, pins. Weight system. Check mo lahat ng mga gamit mo. Kung ano yung weak link, kumbaga. Tapos, understanding local dive conditions, currents, agos, sabi yun. Yun nga yung tanong ko kanina bro, what if yung sa surface interval mo, what if malakas yung agos? So wala kang wala kang rest. Wala. Feeling mo tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung rest, feeling mo. So kung nagdadive ka ng 20, nagdadive ka ng 15, kung maagos, naturally, huwag kang kumumpiyansa na mag-dive pa rin doon sa normal na na depth mo. Dapat mas lesser. Mas mababaw. Mas mababaw dapat. Correct. Also guys, diskarte. So what if malakas yung agos? So yung gawin mo guys is patangay ka ng agos. Tapos pag marating ka sa mga malayo na lugar, balik ka. Shoreline. If shoreline. Kaya. What if nasa bahuran kayo? So bangka. Diba? So just like our experience nung nandun tayo, di ba? Yung nangyari sa'yo. So natangay. So dapat, especially pag marami kayo, usap talaga kayo. Tsaka tayo nag-usap pero yung boatman hindi nga alam. So, very important itong pre-dive safety preparation. So, importante. Usap kayo sa boatman nyo, sa mga kasama nyo. Kung saan siya papunta, anong gagawin kung malakas ang alon, malakas ang agos. Kasi last time doon kami sa Dumaran, kwento ko na rin. Ang sinabi ko is papaagos ako. So sa current, tapos yung boat doon mag-aabang sa kabila. Kasi usually dapat ganun. Kasi ang hirap na yung current, lalabanan mo ng langoy pabalik. Tapos yun nga, nagkaroon ng miscommunication. Ang layo ko na, yung boat halos di ko na makita. Pag umalon, di ko na makita yung boat. At ang lakas ng current. So yung buoy ko, ginaganon ko na. Yung spear gun ko, ginaganon ko. So bisagaw ako. May dala rin akong whistle na naka-attach sa buoy ko. Nag-whistle akong di marinig kasi yung hangin pala papunta dito rin. So yun, no choice. Talagang kasi open sea na yun eh. Sa gitnang bahura kami. So hindi siya safe talaga. And then yun, ginawa ko, nilangoy ko na lang pabalik. Tapos pagbalik ko sa boat, nung nandun na lahat, sinabi ko talaga na kailangan natin ng ng pre-dive safety preparation or ng plano pag tayo magdadive. Kasi delikado talaga kung wala tayong plano. Alam mo yun, pag stop ng boat, scatter kayo, kanya-kanya na. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan may plano talaga. Dito kami bababa, dito kami pipick upin, saan yung direction ng ibang mga kasama mo, saan ang direction mo. Katulad nung nasa Araceli na. Kumbaga, usapan natin, baba tayo dito, current papunta dito, sabayan natin. Yung boat na sa unahan natin, dito na tayo magpapahinga. So, dapat ganun para iwas din yung aksidente. So, yun. So, gawa kayo ng planning, tapos very important, i-communicate nyo, i-impose kung sino man ang kailangan makarinig doon. Yung boatman ba, o yung body ng boatman, o yung kasama, i-impose talaga na, oy, dapat ganito ang gawin natin. Kasi kung pag-usapan lang natin, yung boatman hindi nakikinig. Hindi niya alam or hindi siya sanay. So i-impose talaga siya, figure out kung sino ang kanino yun nakatenga na yung task na yun, tapos i-impose talaga sa kanya na ito yung gawin mo. Yes. Kasi kung pinag-usapan lang, wala din. Isang maling misunderstanding lang baka mag-lead pa sa hindi magandang result. Siguro ang maganda gawin is before you dive, mag-briefing siguro muna. Briefing muna para inform yung boatman, inform yung mga divers, so na rin. Para same page ba? Same page lahat. Okay, so
nandun na rin yung the body system and communication yun. Kaya kagaya namin ni Yuzi na sobrang tagal namin magbabody kasi alam namin yung capacity ng isa't isa. Yes. Alam na yan ni Yuzi na ito si Rib, dito masyadong mag-dive, magpahinga lang to. Alam na yun. So alam din niya kung ano yung si Yuzi, napapansin ko talaga sa mga dive niya na pag nawala na siya, hanapin mo lang yung ledge. So in between yung kung saan siya saan pababa, usually doon yun siya tumatambay. So at least parang may line of sight ka, kung may idea ka kung nasaan yung body mo. So yun, dapat kilalanin mo talaga yung capabilities ng body mo at saka sa'yo. In case may emergency, may dive ka ng 30 meters, tapos yung body mo hanggang 15. Yes. Wala lang. Wala din. So yun, tapos yun, ano talaga, as much as possible, dive with the body talaga. As much as possible. Yan. Yan, tayo lahat eh. Yan talaga. Sorry na. Yun. Hindi lang ako, marami dyan. Yun nga, let's touch ng konti doon sa solo diving. Para sa akin, okay naman. Especially if experienced ka na, many years under your belt, tsaka hindi mo i-push yung sarili mo, tapos doon ka lang sa convenient na dive mo. Kung convenient ka sa 20, gawin mong 13. 13 ka lang, o mag-solo ka lang. So yun. So okay, medyo patapos na tayo ng konti, no? Mga 1 oras na din tong ano natin, podcast natin. So yun, dami yung topic pa yun, pero hindi nakakayanin. So yun, handling with marine encounters. So dapat familiar din tayo kasi what if pumunta ka sa isla, nakaapa ka ng stingray, nakaapa ka ng ano ba yung tawag sa inyo, yung maliit na stonefish, yung stingray na maliit. So malayo ka sa kabiasnan kagaya ng ginagawa namin. So mahirap siya. What if na kagaya nung doon tayo sa Wedge Island, si nasugatan. Di ba? Tayo, grabe yun. Kailangan nating umuwi, tapos layo pa ng biyahe. Kasi mas maganda may first aid kit, no? Pag marami. Oo. May ganun talaga. Jellyfish, yan. Man yan. Marami. So ingat, always respect the ocean, tsaka yung mga halaman, tsaka animals doon kasi pwede siyang Dadaanan na natin yung first aid ng mga yan. O hindi mo na. For example, na jellyfish ka or na stonefish ka. Hindi ko masyadong alam, pero ang daming theory kasi sa mga meat dyan sa jellyfish, yung ihian mo, suka. Yung suka, na-try ko yun personal. Dahil siguro I'm not sure, but maybe because of the acid sa suka, but nare-relieve talaga, tsaka hindi siya mag-antal-pantal ng malaki. Talaga? So totoo yung suka? Oo. Sa akin na-experience ko man yun talaga na talaga. Yan din sa mga nakaapak ako ng Crown of Thorns. Talaga bro? The most yung invasive sa mga corals ba yun? Not once but twice. Bro. Sa isang Paano mo sitting. napakan yun? Yung spot kasi namin is ledge. Ayan. Tapos di ko alam na nandun pala yung Crown of Thorns. Tapos dun, nakalapag ako dun. Saka tinamaan? Una bro, dito ako tinamaan sa legs. Sa leg, dito. Tapos parang kaya naman. Tapos continue lang. Ano yung pakiramdam? Parang stinging pain na masakit talaga. Pero ramdam mo na may venom siya na selective. Ramdam ko talaga. Tapos yung ibang thorns niya bro, nag-stay lang dyan. Nag-stay lang. Parang naputol ba? Parang giant sea urchin yun naputol lang siya. Tapos yung mindset kasi that time guys is masyadong baba yung thorns ba. So hindi siya malayo siya sa brain ko. Malayo sa bituka. Malayo sa bituka. Yun yung tamang term. Malayo sa bituka. Nung patapos ko na mag-dive, doon natamaan din ako agad. Pangalawa, siguro mga 37 stingers yung nakita ko. Ay, grabe. Tapos after nun, tagos siya sa wetsuit, no? Tagos talaga bro. Grabe. Suka, tapos ginanon pa niya ako. Sakit? Sakit. Tinanong niya pa ako, nasakit? Obvious ba? Mangayat-ngayat lang. First aid lang talaga yung suka, tas hot water. Kasi guys, yung venom kasi is semi-permeable membrane. Protein-based lang siya.
So pag ano ng suka, acidic, tsaka yung enough heat, para siyang ano ba? Lanay, lusaw. Malulusaw siya. Oh. Pero after that, seek medical attention. Kasi ang dami kasi, di ba, nakakaputol daw ng paa yung crown of thorns, nakakalanta ng kamay. After nun, dumiretso kami sa ospital. Parang kami mga akay-akay kami dun sa ospital. Tapos, inano talaga, ginamot siya, parang may antibiotics. Tapos, Anti-tetanus pa. Anti-tetanus, nag-ano man yun, nag-swell. But talaga. not as much nung sinasabi ng iba na nalanta siya, hindi man. Nagkiyang-kiyang lang siya ng 2 linggo, pero okay naman, di ba? Hindi no, it's not as bad. Still bad, but Still bad. at least. After 2 weeks, nakadive ulit. After 2 weeks. naman. Si Joy Adventure, yung di ba, natinik siya dito ng ano ba yun, ng Ay, yung... ano ba tawag? Big Eye Big Emperor. Eye Emperor, di ba? Ilang linggo din siya hindi nakadive. Yan. Kaya Joy, mag-gloves. Gloves ka na. So, yun. Marami no. Yun, andito nga yung first aid and siguro magandang topic din yun next time. First aid, paano gamutin. Oy, yun pala. Yun na yung in general. Yun na yung that's it. That's it, mga parchong. This is just the beginning. I hope na supportahan nyo kami at tas i-share nyo sa mga friends nyo. Share nyo dyan sa wall nyo guys para malaki yung reach natin tas makita ng ibang Spiros din. Tulong-tulungan lang tayo. Oo. Ito guys, sa totoo ang swerte nyo kasi noon, nung ako nag-i-start, walang mga ganito. Yung mga, Ako din, bro. mga safety, mga sa divers na nagsasalita, wala eh. Ito, kumbaga, based on experience ng bawat isa. Kumbaga, ilang years na rin kayo nagda-dive. Ako, ilang years na rin. Kumbaga, swerte nyo na parang kinompile na lang siya. In a nutshell. Oo. Yung natutunan namin for many years, Oo. napagkasya I-share natin namin sa sa 1-2 oras. Oo. At of course, libre. Libre pa. Diba? So wala na kayong reason na wala kaming pera na Mag-enroll. mag-enroll ng course. Sabi nga, experience is the best teacher. Yes. True. Another point is yung namatay kasi ngayon, yung Primitive Islanders, 2 sila, si Tangay Kulot tsaka si Jack. Makikita mo sila, tubong isla talaga sila eh. Island people talaga, they know the way of the water. Pero sa mga palad, nangyari yun. So, it just means to say na kahit gaano din yung experience natin, talagang kailangan talaga natin na as much as possible malaman kung anong dapat kailangan malaman for us to be for us to spearfish safely. Yun, nakikiramay po kami sa family, sa naiwan, sa loved ones po ng Primitive Islanders at sa grupo nila sa nangyari. Sobrang talaga. Kaya yung isang nagna-night dive pa. Meron din. Oo, nakakalungkot lang ba? Kanina lang din yun. Tapos meron din, di ba, yun ba yung kanina na walang fins? So kayo kung mag-aaral kayo ng yun nga, spearfishing o freediving, talang mag-research kayo at saka kumuha kayo ng makakaturo sa iyo yung someone na seasoned na talaga na diver, spearo na para magturo sa inyo ng So huwag kayong pilit ng pilit. Yan yung makakadisgrasya, pilit ng pilit eh. Meron kasing, yun nga, merong wrong conception ba na kala nila yung free dive parang exercise, para kayo nagbubuhat na pasaktan mo ng saktan yung katawan mo para tumibay na tumibay. In a way, that's true, pero yun nga, isang mali lang kasi pwede kang mamatay. So, take it with your own pace, kumbaga. Huwag mong pilit ng pilit. Yeah. Yung iba din kasi gusto maka-podium, gusto makahila ng malaking isda, trophy fish agad. Hindi naman ganyan yung spearfishing, mga parachong. Kaya nga sa grupo namin bro, marami namin nakasama, kami ni Uzi, iniwasan talaga namin yung competitive na salita, competitive na kasi iba-iba tayo ng face, iba-ibang reason bakit nag-spearfish, tsaka hindi maganda talaga na magpataasan ng ihi sa isang bagay na pwede ikamatay. Yes. Enjoy lang. Enjoy lang. Oo. Have fun lang. Lagi nating isipin, isda lang yan. Yes, isda lang yan. Isda lang yan. The ocean provides, the ocean takes. So be careful. So,
So yun. Sige. Sige, that's it for this podcast mga pare chong. I hope you guys enjoy ba? And learn something. Learn. And learn. And learn. Enjoy and learn. Enjoy and learn, yeah. So, make sure to share this, mga pare chong, kasi marami tayong matutulungan sa mga ganitong bagay. Gaya na sa sinabi ni Patrick kanina. You're lucky na. You're lucky. Tsaka ano, we encourage din na ibang mga spiro na experience na pati kayong gumawa ng ganito kasi kami mismo, ako mismo, makikinig din sa inyo. Kasi yun nga, gusto hindi pa kami, alam mo yun, yung hindi na pinalam lahat eh. Kailangan din namin ng ano, kumbaga continuous learning talaga itong sport natin na to na yun nga, napakadelikado. Kaya mag-share din tayo ng ano, ng mga tips natin, safety tips talaga. Yes, sir. Yes. So, anything else? Alright. That's it mga pare chong. That's it, Pansit. See you guys on the next podcast. Thank you. Peace out. Dude, bro.